Pilipinas, sa amang bayan, magandang hapon o magandang umaga sa ating lahat. Ito naman po ang inyong lingkod si Balitang Bayan Update. Ito naman guys, pakinggan naman natin itong kapupos lang, sa pa lang kapupos sa One Balitang Pinas. Pakinggan natin guys. Nagsalita dito yung attorney ni Bryce Hernandez. Guys, sa ICI, nagtungo rin si Bryce kasama si JP Mendoza sa tanggapan ng Department of Justice. Kahapon, kumanta na rin si Alcantara tungkol sa anomalya sa flood control projects. Bukod sa mga naunang lumabas na pangalan, idinawit din niya si dating Senador Bong Revilla. Sinabi ni Hernandez na tama pero kulang pa ang mga binanggit na pangalan ni Alcantara. Kinumpirma rin ng kampo ni Hernandez na may dokumentong nagpapatunay na 6 na senador ang dawit sa anomalya sa flood control projects sa distrito. Sa puntong ito, makakausap natin si Attorney Raymond Fortun, ang abogado ni former Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Fortun. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl, at sa lahat po na nakikinig. Attorney Fortun, una nyo pong sinabi sa programang StoryCon ng One News kahapon na may 6 na senador ang dawit sa anomalya sa flood control projects sa unang distrito ng Bulacan. Pero kanina po sa programang Ted Filon at DJ Chacha kanina ay nabanggit nyo na, teka, nasabihan muna kayo ng inyong kliyente na mag-tone down muna. Ano po ang dahilan sa likod nito? Si Bryce po ay very consistent. Ang gusto niya ay magpapahayag lamang once na yung ebidensya na maituturo ngayon itong mga taong binabanggit. So right now po, pag tinignan niyo po si Bryce, yun yung reason kung bakit po siya humingi ng pahintulot sa Senado para umuwi sa bahay nila para makuha po yung mga ebidensya na kailangan. Now, as of now, guys, yung ebidensya po galing na yan ng, ay nakaselya. ang attorney pala ni Bryce Hernandez ay si Fortun. Blue Ribbon Committee, and then meron naman ngayong si Raymond Fortun ang kanyang as of today po attorney. Yan, pinayagan siya umuwi muna ng bahay para kung yung mga ebidensya pa para pwede na ipakita. Walang gumalaw o hindi tampered yung ebidensya, lilitaw at lilitaw po, at least hopefully, ay unless merong gumalaw, lilitaw po yung mga personalidad po na ito na meron pong kaugnayan dun po sa mga projects po dito sa First District. So sa ngayon po, ayaw po akong pagsalitain as to sino yung personalities na yon. In fact, napagalitan talaga ako bakit nga daw nagbabanggit ako. We should just wait for the evidence to actually come out. Pero yun nga, magto-tone down lang, pero talagang 6 na senador po ang dawit. Kasi you wouldn't say that, I mean, you're a lawyer, you wouldn't say that unless na may nakita kayong strong evidence para sabihin po ito. One of the jobs of a lawyer, especially pag doon sa kliyente niya, is tatanungin mo kung ano yung nalalaman niya tungkol dito. And yan ang basis na nagsalita ako. Ito ay base na rin kung sa pagkakaalala ni Bryce, noong mga tao na proponents doon sa mga projects na hinawakan nila. But that is precisely why we're relying only purely on what he remembers. And it is important, if you want na talagang malinaw pong lahat na kung ano yung pagkakaalala mo ay nagja-jive dun sa ebidensya, na hard evidence na makikita po dito sa investigasyon. So, I have been told na wag na muna sana tayong magsalita about yung number, kung sino yung mga taong yan. Madawit pa, number 1 si Bong Revilla. Si Estrada si Bong Revilla pa mukhang madadawit din dito. Kasi 6 sila na senador na sabing madadawit dito sa usapin na ito. And ako sa akin, well, basta nanggaling sa'yo, walang problema. But as counsel kasi, we are only going to be acting on the instructions of our client. Attorney Fortun, yung pangalan po ni dating Senador Bong Revilla, hindi naman po kasama kay Bryce. Nanggaling po yun in fact kay Alcantara. Tama po. Nandito po yun kay Henry Alcantara. Ano po yung reaction nyo or ni Bryce nung nabanggit ang pangalan po ni Senator Bong Revilla?
No comment po kami. Kasama po ba yun doon sa nakita nyo sa anim? Or in a way, okay, eto po ba ay... I am not authorized to speak about personalities until lumabas po yung evidence. Naiintindihan ko po. Pero nung narinig nyo po yun, bilang abogado, kasi mahalaga yung na nandoon yung mapagkakatiwalaan nyo, di ba? At kapanipaniwala ang mga sinasabi ng inyong kliyente. Kung hindi, usually ang lawyer, kung hindi ka nagiging honest sa amin, hindi ka namin masusuportahan or marirepresent. So yun ba sa pagkakarinig nyo, parang mas tumibay na, nagsasabi ng totoo talaga itong si Bryce? Oh, kung titingnan mo nga, Cheryl, hindi ako nagsasalita for Bryce for the longest time until ito lang last day. Because yun ang isa sa mga conditions ko sa tandaan nyo guys, si Porton matatalino talaga ito, di ba? Magagaling itong mga abogado na ito. Narrative, no? I have prided myself that I will only be a spokesperson for somebody who's actually telling the truth. No? Hindi ako magpapagamit. Kaya nga, nung umpisa na siya magsalita, then okay na, no? And I had thought ngayon, no, sa akin, I will speak in accordance with your instructions and only kung ano din naman yung masusuportahan ng ebidensya. So, now, to your question about Senator Bong Revilla, I will rely and I will follow the instructions of my client na insofar as personalities are concerned, hindi po kami magko-comment. Okay. Doon, balikan ko lamang po, kasi today, it's just yesterday, when you started being like, yun nga po ba, kayo po ba ang opisyal na tagapagsalita po Yes. ni Bryce, maliban sa kayo po ang legal counsel? Kailan po ba nagsimula ito? Paano kayo kinuha? Kayo ba nag-approach or may nag-refer po sa inyo kay Bryce? Yes, nung pumutok na yung issue after the SONA speech of the President, may akong lumapit po dun sa isa sa mga partners ko, si Attorney Ernest Levanza. And ako, as the managing partner of the law firm, supervisory lang po talaga ako. No? I have my partner, Ernest, who is the one who is the partner in charge. And syempre, in the process of that, humingi na rin ng tulong sa akin. And I will be the first one, Senator Lacson can confirm this, that noong first week of September, actually, nilapit ko na itong si Bryce kay Senator Lacson. Just so Senator Lacson can talk about the possibility of Bryce being a state witness. Ano bang ma-offer ng gobyerno, ano bang ma-offer ng Senate, and Bryce explored his options, and during that time, nag-decision siya na wag muna. And that's why I think subsequently Senator Lacson na opined, meron siyang interview na sinabi niya na merong mga lumapit nga sa akin pero hindi na bumalik. I would think na kami yung nire-refer niya nung time na yon. Pero but now nung lumabas ngayon itong si Henry Alcantara at bigla ngayong basically kinonfirm niya lahat ng mga sinabi ni Bryce Hernandez. Remember, si Bryce po yung una naglabas ng pangalan ni Senator Jinggoy, ni Senator Joel, ni Yusek Bernardo, even ni Mitch Cahayon. Si Bryce po ang lahat na nauna nagsabi nito. And Henry Alcantara denied all of this previously. Mumukha niyang sinungaling yung kliyente ko. And so, yesterday, he turned around. And then, siya pa yung nauna na nag-apply sa witness protection. And right there, Bryce decided that it is also time already. Nakakalungkot man, there was an at least, there were some talks to explore yung pagiging witness, star witness nga dito sa investigation na to. Pero it was only yesterday that he decided. And today, he actually went to the DOJ to submit his affidavit. Okay. Balikan ko lamang po ng kaunti, yung sabi niyo po after the speech, SONA speech ni Pangulong Bongbong Marcos. So noon pa lang, naramdaman na nila na sasabit tayo or maiimbestigahan na tayo, naghahanda na itong si Bryce. Yes, he already sought counsel. Kami nga po. As soon as natapos yung SONA, and then lumabas na actually yung mga pangalan. Remember, their privileged speech made by
Senator Lacson, already mentioning the names of D.E. Alcantara and Bryce Hernandez. And it was at that time no, na kinontak kami, and then that our services were obtained. And the first time po na humarap sa inyo, nakaharap nyo si Bryce, what were your thoughts? Ano po yung mga nasabi nila? Paano ba siya? Naramdaman nyo ba na napakahalaga nga ng kanyang mga sasabihin at may kredibilidad talaga? Okay, I cannot disclose to you, Cheryl, yung exact na conversations namin no, under my oath, yung tinatawag na attorney-client privilege, but I can tell you that we had given him options. And one of the options that we gave him is for him to submit himself no, to the Witness Protection Program. Pero sabi nyo nga po, during that time, hindi pa. Pero ngayon, sa pagpunta niya sa DOJ, ayun po yung pakay na maging bahagi siya o masa ilalim siya sa Witness Protection Program. And that's correct. No? Tapos as to how he will go about it, nadinig natin yesterday ano, na si Secretary Remulla had laid down one particular condition, which is that meron dapat na show of good faith na tinatawag. In fact, the senators, well, at least one of the senators, I don't know if it was Bam Aquino or Kiko Pangilinan, na nag-mention na tungkol sa ginawa ni Bryce na voluntarily binigay yung kanyang SUV, no? As a sign of a willingness to cooperate and yung kanyang willingness as well to give restitution for the assets that he may have acquired illegally, no? So, kami, ganun din naman talaga yung decision ko. No? From the very beginning, I had showed him options, and I said that part of the options would be that there would be a turnover or a return of the vehicles, the luxury items like watches, no, and properties kung merong mga binili, and then of course monies that were obtained through illegal means. Pa lamang sinabi na namin sa kanya that this is the path that I desired, no, that he would take. And I'm so happy no that he has followed my lead. Pero isang sasakyan pa lamang po yun at turnover. Sinabi po ba, nag-commit po ba ang inyong kliyente na lahat nga po ng properties or ng pera na na-obtain sa pamamagitan nga po nito sa flood control projects ay willing siyang ibalik lahat? Well, definitely po, no? Yun yung po yung payo namin, and we are already in the process of doing that. Actually, yung isang sasakyan nga na yung Lamborghini, dapat last week pa rin na ibigay na namin, pero hindi namin mahanap yung susi, no? Kasi medyo na ito na rin, nagkakagulo na din sila, no? Kung sino yung nihawak. But I understand that today, no, tatanggapin ito ng ICI ay ibibigay din po ni Bryce Hernandez, no? And then after that, ibibigay na rin namin yung Ferrari, and then kung meron pang mga iba pang mga vehicles na nakakuha that came from illegal sources or yung funds were derived from illegal sources, ibabalik po namin. Ayun guys, no? Grabe, grabe pala yung sakyan. Mamahaling sa sakyan. Napindot ko si Brian. Pero willing naman silang ibalik. Yan ang payo sa kanya na kanyang abogado si Porton. Matalino si Porton. Okay guys, maraming salamat sa inyo guys. Hindi natin matatapos to. Sunod uli update guys.